mga farmer. Nag-send po ng video si Tropa, yung kinuhanan natin ng ayungin. Anong ginagawa mo? Ha? Anong ginagawa mo? Manguhuli ka ng fish? Uy, ayan, magandang buhay po mga ka-farmer. Lumalaki na ang ating red tilapia. Ayan, kita nyo? Nakikita nyo ba yan? Ang laki po ng inilaki after a month. Ay, a month, a week. Ayan, oh. Malaki na po. At I think kaya na nilang sumubo ng isang pellet. Ayan, oh. Kaya na nilang isubo yung pellet. Malaki na po sila. 1 week lang. Ang bilis lumaki talaga ng red tilapia. So, what more kung matuto po silang kumain, ano? Ganda. Napakaganda. Ayan, oh. Ang laki na. Nag-double po yung haba niya. At excited tayo dito. Kailangan nilang lumaki agad dahil sila po ang magkokontrol ng duckweed. Hindi ko lang yung alam kung yung ayungin po kakain din ng duckweed, pero sigurado ko yung tilapia magkokontrol po yan. Same din lang naman ang pagkain nila ng black tilapia at saka red tilapia. Tapos kaninang umaga may dumating na po tayong ayungin din na maliliit, pero mas maliliit po kaysa sa ano. Ayan, dami. Mas maliliit. Ayan, masaya na po sila, kumakain na. Ayan, oh, dami nila mga ka-farmer. Nagsama-sama na po sila. So at least matuturuan yung mga maliliit. Ayan, ang dami na. Dami. Marami po ang mabubuhay ngayon kasi naandun ako. Ayan, galing lang po ako doon, nag-garden kami. At ako naman ay tuwang-tuwa mga farmer sa ating mga halaman na gulay. Talagang iba yung ligaya, sabihin ko po sa inyo. Kaya kung kayo po ay kaya nyo pang magganyan-ganyan at may lupa, try it. Iba po yung pakiramdam. Iba. Ha? Yung tingin nga. Saan nangitlog? Sako po. Aro? Pawikan ito. Pawikan ang tawag sa Kapampangan po yung pagong. Ayan. So iba po yung pakiramdam. Kahit maliit lang na plat at o kaya sa paso o iba pa rin po talaga ang therapy po talaga. So ayan, ako naman po ay sinishare ko sa inyo yung mga pwede kong i-share. Although marami tayong alam mo na mga basher dyan na wala namang magawa kundi may mga dami account pa. Hindi ko alam kung bakit ganon. Wala naman tayong ginagawang masama. At kung ayaw mong manood, iwag ka nang manood, diba? Hindi naman po ako naghahabol ng napakalaking views. Ang hinahabol ko lang po diba, kontento na ako sa ganun at ma-share ko yung masaya ako sa ginagawa ko. So yun lang naman. Kaya kung minsan paulit-ulit, pasensya na po kayo kasi yun yung routine ko dito, diba? Kung kayo naman po mag-farming at gagawa ng ganyan, libangan, yun din naman ang magiging routine nyo So ganun din naman po, pinapakita ko po sa inyo yung magiging routine po ninyo pagka kayo ay nagsubok po ng ganyan. So wag na po tayo maghanap ng kung ano-anong, although nag-iisip pa rin naman ako, pero wala talaga tayong iikutan, diba? May orchids tayo, may gulay, may ayungin, so medyo marami-rami naman at plus yung projects. So yun lang naman po, okay na ako dun. At ang importante masaya, diba? Masaya tayo sa ginagawa natin. So ayun, kagaya po nung ayungin, ang daming maglalagay pa lang ako yung mga negative people. Ang daming, may mga nagme-message pa sa amin na alam mo yun, minsan hindi maganda, parang dinadown ka na masyado. Ako naman, pera naman namin yung ginagamit namin di ba? So ayun, nakita nyo ngayon kumakain. Anong masasabi ninyo? Although sabi ko nga, hindi ko pa po naman alam mo yun, ayoko magbilang ng sisiw kasi nasa kumbaga first stage pa lang naman tayo na buhay natin. Ayan, kumakain sila at masaya sila sa environment nila, pero it doesn't mean na success na. Pero at least naka first step at na-prove natin na mali yung inaakala nung iba na walang ginawa kundi parang yung sa kainan nung
maglalagay po ako ng kainan, pinipilit po nila, alam mo yun, kung ano-anong, nakaw, wag mo nang ganun yan, walang mangyayari dyan, ganyan. O ngayon, naka-1 taon naman na po, di ba? So, alam mo yun, ngayon, ito naman yung ayungin na tinitira naman nila na hindi yan mabubuhay dyan. So, ayan po, kita nyo? Oh, 2 weeks na. At buhay na buhay pa. At masaya at kumakain. Ayan. So, ano lang, tuloy lang po tayo. Pagka lumaki na po ito, punta po kayo dito. Pakilala kayo, ako yung nambabash sa'yo. Pakainin kita. Papakainin kita ng maanghang na paksiw sa gatang ayungin na nakabalot sa dahon ng salaing. Oh, 'di ba? Napakasarap nun. So, ayan. Ayan po mga ka-farmer. Teka lang, mag-ano tayo. Excited ako kasi nakita ko yung mga maliliit, nakasama na po doon sa mga malalaki. Kumakain na. At yung iba na andoon sa pader naman po doon sa ating retaining wall ay kumakain na po ng mga lumot at nagugrupo-grupo at napakasaya. Makikita mo po sa kanila, masaya sila, hindi sila stress, at masaya silang namamasyal at kumakain. So ayan, makikita po natin, ayan po, hagis na naman tayo, tuloy-tuloy lang, okay lang, gastos tayo sa pagkain. At matagal na naman nilang uubusin yung 60 kilos na yan. Makaabutin tayo ng 2 buwan siguro dyan. Pero depende kung lalakas po silang kumain, which yun naman ang gusto natin, plus yung tilapia. Baka mag-starter na tayo. 25 kilos naman na yan mas mura-mura. So ayan tingnan nyo yung mga natin, ayungin. Plus yung tilapia lumaki na kaagad. Siguro mga nasa more than 1 inch na. Kasi dumating yun dito parang ganyan lang ganyan lang po. Nag-double na yung laki. Kitang-kita nyo naman So nakakatuwa. So ayan na po May mga maliliit na dyan na nakahalo na kumakain na rin. Ang mga dumating kanina. Kitang-kita nyo naman po, hindi na po lahat malalaki. At mas silver yung dumating kanina. Sa mga hindi pa po nakapanood, mas silver po yung kulay nung ating mga ayungin. Ayan. So meron daw bumili din nasa Mongkada. Hindi ko po alam kung viewer kasi sabi niya libangan din lang daw niya yon. So napa-order din po ng ayungin. Tinatanong kay dyan ba kumuha si ka-farmer? Hindi ko po alam. Siguro napanood niya. Sigurado napanood niya kasi nagtanong siya na sa'yo ba kumuha ng ayungin si ka-farmer. So tinatanong po ako ni tropa kung viewer daw ba. So siguro o baka napanood din lang. At ayun, sumubok dahil nakita na pwede naman So yun po yung ating Kung may maliit po kayong pan, let's say concrete, maglagay kayo ng aerator. Mas magiging po siya, mas para sa akin mas malaki po ang chance ninyong mapabuhay doon sa concrete pan na may aerator po. Tapos maganda, naaarawan din ng konti. Pero ito yung setup po na to is perfect na po para sa kanila kasi wild, kumbaga parang yung natural habitat po nila na ibigay natin 'di ba, sa Laguna Lake. Actually sa Laguna Lake, 'di ba, may mga minsan may mga water hyacinth din doon, may mga batuhan, may mga kangkong-kangkong din. So naibigay natin yung natural habitat nila. Plus may support po sila na masarap na pagkain. Ayan. 'Di ba? So may feeds tayo na ibinibigay na high protein na malay mo makatulong po sa paglaki nila. Kasi sabi nila mabagal lumaki yan, boss, kasi naka-wild. Wala pong, hindi po ganun kataas yung protina na kinakain ng mga kahit tilapia, i-wild setup mo, matagal din pong lumaki. So malay natin itong ayungin, kumakain po sila ng feeds 'di ba? Malaki, excited na nga ako. May mga hook na ako diyan, kaya lang ayoko pa muna. Sabi ko pwede tayo mamingwit na pagdating ng 1 month, pero masyado, it's too early. Wag naman, pero hindi ko po sinasabi sa inyo, baka ako'y ma-excite, 'di ba? At checkin lang natin.
So si Bebe naman po ay masaya din sa ginagawa ko at excited din po siya dito. Full support naman ng aking kabiyak. Kaya ako pinagpapasalamat ko sa Diyos dahil yung mga desisyon ko na minsan sinasabi ko lang sa kanya, nakasuporta po siya. Tinutulungan niya rin pang yung idea. At ako naman pag meron siyang hindi naman ako kumukontra din. 'Di ba? So kagaya po nung plano namin diyan, medyo nag-uusap kami. Ano kaya ganyan. Open po pinag-uusapan namin. Hindi yung parang, "Hindi, gawin natin ganyan." Hindi po kami ganoon. So isa siguro sa mga sekreto. Kaya medyo malayo-layo na rin ang narating ng business, 'di ba? Yung farm kahit papaano napapaganda natin. So ayun, dito sa Ayungin sinabi ko sa kanya, go lang siya, go. Sabi niya nga gusto ko pa ng bangus. Sabi ko delikado Bebe, baka tingnan natin. Gusto niya daw kasi iba-iba mahuli. Yung bangus kasi medyo maano sa yan, oxygen, matakaw. Bahala na, sabi niya, kung ilan na mabuhay. Tingnan niyo nga naman, diba? Malakas ang loob ng aking misis. Sa orchids hindi niya niraman ako wala lang, pag medyo mating wala lang, parang wala, normal kahit medyo mahal. Ay, marami na rin po ako nagasto sa orchids. So ayan po, ayan tuloy-tuloy silang kumakain. Sana yung dami na po, umiikot yung mga maliliit na bagong dating natin, mga ganito, half po ng dumating nung isa yung malalaki. Ayun na yung red tilapia natin, kitang-kita na lumaki na po, galing. So siguro in 1 month baka mas malaki pa dito yan. Ganyan po kabilis kung matututo silang kumain yung sana grabe yung palaka kung kung matututo silang kumain ng feeds dito. Kaya lang nangalat na kasi supposed to be talagang kung ganyan po kaliit pa ay sa mababaw lang yan, tapos fry mash pa ang pinakakain, tapos habang lumalaki kasi para ang inahabol natin dyan lahat sila makakain kasi pagka ganito nangalat na, so ang makakakain lang yung mga naan dito, so hindi mo sila mapapakain lahat. Ang mangyayari po nyan ay magiging sabog na tinatawag ang size, kasi syempre yung lalaki ng mabilis yung makakakain palagi. So kung kayo po ay mag-aalaga ng red tilapia o anuman tilapia, talagang magbubuhos po kayo. Maliit lang muna, may tubig lang na siguro hanggang tuhod siguro, na may part lang po na malalim na doon kayo magbibigay ng fry mash. Tapos hanggang sa lalaki na yan, dagdag hanggang sa natitrain silang kumakain. Para ang purpose po nun, matututo silang doon nag-aabang ng pagkain, para lahat makakain po. O kaya naman pag malaki ang fish pond, may bangka, let's say naan dito, mag-uumpisa siya dito, sabog dito, sabog doon, ganyan, hanggang makarating siya sa dulo kung pahaba po yung fish pond ninyo. Normally naman bangka ang ginagamit, kasi hindi po pwede magpakain sa isang corner lang, marami ang hindi makakakain. Or kagaya kami dati, ang ginagawa namin, kunyari marami na po ang malalim na ang fish pond, maglalagay kami ng kalahating sako dito, kalahating sako doon, kalahating sako dito, kalahating sako, sabog ka dito kalahati, pagdating doon kalahati na naman, pagdating doon kalahati na naman, kalahati. So parang yung mga corners malagyan mo para at least lahat po makakain. So kanya-kanyang diskarte, basta ang importante mapakain mo lahat. Pero dahil wild setup po tayo, dito ko lang sila sinasanay, hoping na matrain natin sila dito, kasi maaksaya po kung iikutan natin yan, tas masasayang lang. Yun yung ating dahilan. Ayan na yung red tilapia natin, lalaki na nga, bilis lumaki, nagdoble po siya after a week. Galing, ang galing. Ayun naghagis uli ako doon dahil mga ka-farmer, nag-send po ng video si tropa, yung kinuhanan natin ng Ayungin ngayon,
At i-send ko po sa inyo yung picture, ano ko dito, i-screenshot ko. Papakita ko po sa inyo kung gaano kalaki yung pinakamalaki nila. Halos gapalad. Maliit lang ng konti sa palad. Galing. Siguro nasa size 6 or size 7 sa 1 kilo. Mga ganun. 6 o 7. Mga ganun. 8. Ganyan. So nakakatuwa kasi kaya palang lumaki ng ganun. So yun ang target natin. Ako naman sigurado matutuwa ako pagka ganun. At malay mo mai-market natin ganun kalalaki. So yun po yung ating nako, nakakatuwa talaga. Pero tingnan mo yung red tilapia natin, oh. Ang bilis lumaki, oh. Sana makakain po sila dito ng madalas. Ayan na, oh. May mga lumabas sa kabila eh. Oh, lalaki na. Kaya na pong lumunok ng ano yan, pellet. Parang koi. Ayun, oh. Let's wait and see. 3,000 pieces lang po yan. At sana masana'y kumain. Kayang kaya po natin pakainin yan. Kasi kung mapapakain po natin yan, ano ba na ngayon? August, ano? September, October, November, December. December po may size ano na tayo, size 5, size 6. Mapapalaki na natin yan. Size 4. Yan na yung mga ayungin natin. Ang lakas ng kumain, oh. Galing, oh. Ay natutuwa mga farmer. At naandoon, marami na po sa gilid, nanginginain na ng lumot. Sana wala namang tumawid gaano doon. At yun ang nakaka ay paharangan ko kaya ng ano. Sabagay may nakaharang naman na yata eh. Baka linagay na ni Papa Yam doon yung ayun, yung Bermuda artificial. Plano po natin dito kasi isang bagyo na lang siguro to. Mapupuno na po yan eh. Isang bagyo na lang po yan, puno na tayo ng kaya minamadali na namin yung kanal kasi isang bagyo na lang po yan, puno na ang mapupuno na po yung fish pond natin. Tansya ko ang bilis pong ano eh, manggagaling pa sa taas na tubig plus yung nakukuha dito. Talagang habagat pagka umarangkada kaya pong punuin tong ating fish pond. So hindi na po muna ako magpapapasok kasi alam ko naman palalim pa ng palalim po ito. So i-keep na lang natin yung ano muna dyan. Hindi ko na muna puputulin yung tubo kasi titingnan natin kung hanggang saan yung yung lalim ba nito pagdating doon. Kasi yung ayungin po inaano natin na mas malalim, mas maganda sa kanila. At sa tingin ko itong kangkong kakapal pa po ito. Baka mamaya tayo po ay mag-control dahil yung tilapia hindi po ganoon karami at hindi naman kayang kainin po ng tilapia yan. Kasi ang tilapia ang mag-aano lang po niyan is yung pag kinain po nila yung mga ugat, namamatay po yung kangkong talaga, kakainin yung ugat, yung tilapia. Pero itong 3,000 hindi ko po alam kung plus yung duckweed pa, napakaraming lang natural food. O ayan, ayan po sila, red tilapia natin. Yung ulang may down payment na po tayo doon at reservation fee pala. So nakapila po tayo, hindi ko lang po alam kung kailan na tayo tatawagan. Ayan, yung ulang naman hindi yun kakainin ng hindi kakainin po ng mga tilapia, hindi kakainin ng, dahil mas malaki po darating. Ang laki na, ayun na yung flower, no? Ang laki po nung ano natin, ulang, ganyan nakahaba, 3 inches. So ako'y natutuwa, ngayon ko din lang natutukan tong red tilapia. Mabilis din yung paglaki nila talaga. Lumot-lumot lang po kinain yan.
Bagay ang tilapia kasi may ayun pa yung panaan, another group nagsama na sila. Ayun tingnan nyo, ang haba na. Haba na kain kayo ng feeds dito, kayun pa. Another group. Tuto silang kumain, galing. Ayan makain ng feeds. Meron na naman ako. Masugat ka niyan. Huwag yan, masusugat ka. Anong gagawin mo? Ha? Anong ginagawa mo? Ha? Anong ginagawa mo? Manguhuli ka ng fish? Na? Pag nahawakan niyo po itong batang ito, manggigigil kayo mga ka-farmer. Ang tigas na ang sarap yakapin, ang sarap ipit-ipitin. Ay, papaano ka na nga lang, talagang salamat sa Panginoon. Kita nating lumalaki ang choy-choy kong ito. Halika dito, choy-choy. Nagfi-fishing ka? Wala pa. Matagal pa tayo manghuhuli ng fish, nak. Tuturuan kitang mag-fishing. Tatalunin mo si Kuya Rowan, no? Ayun yung mga fish, nakikita mo? Nag-fishing siya. Huwag mo na ito. Huwag mo na itong anihin. At may pako pa naman. Ayan punta ka na doon kay mama. Gahatid pa si papa. May pasok pala si na ate. Half day. Huwag na. May may alambre. Nakakatuwa talaga. So kumbaga yung after a month, dun po natin malalaman kung sabi ko nga kanina, di ba, kung hindi man po kayanin yung init ng summer, magkakaroon tayo ng fish kill. Possible pa rin naman. Pwede naman tayong bumili ng ng June, di ba? So siguro palalakihin na lang natin hanggang March, mga ganon ba. At least may ayungin pa rin. Kasi ang lamig naman ng amihan hanggang first, second week ng March. So hanggang doon kaya pa natin yan. Or gagawa natin ang paraan at malay natin yung kangkong natin, mapalaki natin na ganyan. Pangit lang tingnan. Pangit pong tingnan kasi siyempre, di ba? Pero para sa isda, summer, malaking tulong po yan. May shelter sila. Magiging sanctuary nila yan, mga maliliit. At the same time ay tawag dito, hindi po ganun kainit yung tubig. Tapos ang maganda pa sa kangkong, kahit po ganyan kakapal, nakakapag-oxygen sila kasi may mga pa din siwang-siwang pa din naman yung, di ba? Oo, isda. Isda. May mga siwang-siwang pa rin po yung tubig. So kakapenetrate pa rin yung araw, kakapag-oxygen pa rin sila. So ganun ang gawin natin kung sakali man. Basta yung red tilapia natin, ayan na po. Kita nyo, malaki na. Wow. Galing. Excited ako dito Makikita nyo po yan. Every week, ang laki po ng difference. Lalo na kung mag-i-stay sila dito at makakakain po ng feeds. Every week po, makikita nyo po ang difference. Talagang mabilis pong lumaki ang mga tilapia. At ang red tilapia, known po sila sa pagiging fast grower. Kasi yan po ay crossbreed na yan sa mga tilapiyang mabibilis po ang lumaki. Kaya po sila parang Mozambique ba? Mozambique tilapia ang isa sa mga pinanggalingan. So ayun, at hopefully ay makapag agad tayo harvest.
kapag bingwit. Sabi ko kay Dexter pala, sabi niya, kuya, paano yan tayo mamimingwit niya? Mahuhuli yung ayungin mo. Kasi alam naman nila yung ayungin, touch, off limits. Sabi ko, hindi, malaking hook ang gagamitin natin. Kasi, malaking hook ang gagamitin natin sa tilapia. Huwag kayong gagamit ng maliit. Kasi sa ayungin, maliit na hook ang gagamitin natin. Kasi baka mamaya pag nabingwit na, diba, hindi mo na pwedeng pakawalan kasi maselan. So, ayun. Yung red tilapia naman yan, para sa lahat yan Yung ayungin lang po ang medyo off limits tayo dahil yan po ang pambawi natin. Pero yung red tilapia para po sa lahat. Mga naandito, namimingwit. So ayan, mamaya bago kami, di ko alam kung matutuloy kami, abangan niyo po, malapit na po ang aming adventure. Tinawagan ko na si Ray, sabi ko sa kanya, Ray, balita, medyo may gulong pa, sabi niya, kagabi kausap ko pero sabi ko, baka Martes, pwede ba dyan pumunta? Martes meron na yan. Sabi ko kasi sigurado sa Bik mangisda yung mga mga mangingisda dahil tagalinin tayong Oo, wag mo itapon yan. Sabi ko yung mga mangingisda na lumaot dahil ang tagal pong natenga lalo na po banda sa Zambales. Ang tagal po nilang naghintay, halos 3 weeks 4 weeks yung ulan So ayun, maganda na daw po ang panahon, paganda na ng paganda. Sabi niya kanina nga may lumaot na pero medyo may gulong pa daw. Tinatawag nilang gulong yung alon nga sa yung gumaganon ba sa ganon, ibig sabihin mga pa po ng habagat. Sabi ko mahina na ang habagat ayun, mahina na ang habagat. Sabi niya Martes meron na yan, makamura na ang isda. So ayun po, at ako naman ay gigil na makapag relax man lang, bakasyon, di ba? Makapag relax, ay nako, ayan, ako'y natutuwa talaga. Ako'y natutuwa dahil yung ayungin natin ay kahit papano nasa level 1. Ang hihintayin natin na susunod kung gaano ang bilis ng paglaki nila at makakasurvive ba ng mahabang panahon dito sa ating fish pond. So isa pa yan sa mga aantayin natin, pero so far so good nga, kumakain, namamasyal, masaya. Susunod nating katanungan gaano katagal lumaki. Baka mamaya hindi pala lumaki patay. So mali, ibig sabihin okay lang, diba? Okay lang. Kung hindi po lalaki, ibig sabihin hindi para sa atin, diba? So ayun lang naman. Di red tilapia tayo, ganun lang naman yan ulang at red tilapia, diba? Yun lang. Si Rowan, grabe si Rowan, ang kulit. So ayan, marami pong salamat mga ka-farmer, at hanggang dito lang po. Short video lang tayo sa ating ayungin, at shout out sa lahat. So ayan po ang patotoo na huwag nyong hayaan na huwag nyong subukan, diba? So ito pong ayungin ay marami ang nagsasabi, marami ang di-discourage, marami ang may message sa atin, wag mo nang ituloy yan, walang mangyayari dyan. Yung iba masasakit pa po yung salita, pero tinuloy ko pa rin dahil sabi ko nga, at the end of the day, ako din naman ang magsisisi, ako din naman ang hindi mapapakali, di ba? So ayan, naandyan na po, at sana ay magtuloy-tuloy, at ako po ay everyday excited mga ka-farm. Everyday I love you. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay.